So, ayun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash. Available din sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron kayong idea magkano nga ba. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At para dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para ma-assist ko kayo. So yun nga, no, sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Para at least merong idea yung mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? So yun nga, no, sa lahat ng mga naghahanap ng presyo, ayan, sa mga nagtatanong, ito yung presyo niya. Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash on the spot, pero meron niyang discount. Pagdating kay Rusi, humingi na lang kayo ng discount. Alam ko, mga 2,000 yata yung binibigay nilang discount. So kung 75 to, magiging 73 na lang. Malay naman natin, di ba? Pero yun na nga, lalagay ko na lang din dyan yung installment nila, yung kanilang rebate, dyan sa screen nyo, para at least malaman nyo kung magkano nga ba at kung sulit nga ba ang presyo nito. Ayos na ayos siya. At yun na nga, para dun sa lahat ng mga nakagamitan ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? And do it every day, don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my... So yun nga, ngayong 2025, merong nilabas si Moto Posh na Evo Deluxe 150. Okay, ito yung version 2 ng dati nilang Evo Deluxe, no? So iba na yung version nila, pero nandito pa rin yung magandang upuan na naka-camelback na tayo rito. Napaka-form. Ang ganda ng itsura na ito. Tapos ganyan kamacho yan. May para siyang carbon fiber finish dito. Ayan, meron siyang metal dito. Ay, metal. Meron siyang plastic dito. Ayan, talaga. Tapos, ano na rin yan. Tawag dito, naka-hydraulic na rin siya. Pero mabagsak siya sa sobrang bigat na. Pero yun na nga, malaki din yung ating compartment, pero hindi ako sure kung kasya dito yung half-face helmet. Parang hindi siya kasya. Tingin ko lang naman. And sa ating panggilid, meron tayo rito ang kickstart, pero bulky rin siyang tingnan. Okay? So, dito naman, sa ating bracket, meron tayong lagayan ng ating top box. Okay? So, makapal din naman yung metal na ginamit dito. Okay, so top box na lang yung kailangan yung bilhin para at least makalas tayo. O hindi ka na magpapahanap ng bracket. Nandito na siya. Binigay na ni Moto Posh. Ni Evo tuloy, no? O Deluxe 150 ng Moto Posh. Ayan. So, maganda rin yung forma ng ating taillight. Gusto ko yung forma niya, kakaiba. Pero lahat. So, ayan. Sa harap naman, kita naman natin kung ano yung tsura niya. Okay? So, nakakiles nga pala to. And then, naka-disusi na rin siya. Ganito yung tsura ng susi niya. Okay, ito yung kilas niya o yung remote niya. So, ma-open din naman natin yung upuan and then yung ating fuel. Okay, itatapat lang natin siya sa open. And ganyan. Okay, so ganyan ang tsura natin. So, upuan natin sa ating 5'2" na kagaya ko. Sa mga gustong bumili ng ganitong motor. No, 5'2" ang ating height. Okay, gano'n nga ba siya kabigat or kagaan? Ganyan ang tsura niya kapag naka-side stand. Okay. So nga pala yung kanyang panel gauge, same pa rin naman dun sa version 1 nila, no, na Evo Deluxe 150 na version 1. So ngayon version 2, ang nabago dito is yung mukha. Okay, yung front niya, yung front face niya. Okay, tapos naging keyless na rin siya and isusi. Ayan. So meron din pala tayo ritong USB charging port na Type-C and then yung regular or ordinary na USB. Ayan. So 5 to ang ating height. Ganito yung itsura natin. Sa upuan, ganda ng upuan. Ganda ng upuan niya. Sobrang lambot. Sobrang sarap sa puwet.
Yan, tas meron tayong sandalan dito. Pag medyo long ride na tayo rito, huwag lang tayo matutulog habang nagra-rides, no? Tapos yung itsura natin sa OBR, maluwag din. Tingnan natin kung ano yung itsura natin kapag OBR tayo. Okay. Pag OBR tayo, ganyan ang itsura natin. Mataas din. Taas yung ating, ano dito, sa upuan. Yan. Tapos malambot din, makapal din yung foam. Yan, pag OBR tayo. So, okay, sa 5 to na kagaya ko. Itatayo natin, wait lang, no? Tatayo natin, maya-maya. Kaya itsura natin, and then extension natin sa paa. Okay, maluwag din. Ganyan ang itsura, oh. Tapos naka-upright position din tayo rito. Maluwag yung ating front, pwede tayo maglagay ng gamit. So, itayo natin kung magaan ba yung motorcycle. Yan, magaan naman siya. Sobrang gaan. Yan, so tingkayad nga lang tayo kasi nga medyo mabukaka siya. Ayan, bukaka pero ano naman siya, manageable naman. So, turning radius niya, sobrang lawak, oh. Yan, laki ng turning radius niya. Diba, tumatama na dito. Tapos yung shock niya, ganda rin ng shock. Ayan. Okay. So, sa rear, di ko masyadong maan yung rear. Pero, ayan. Bumabalik naman siya agad. Kayo na ang humusga. So, maganda. Puntahan nyo dito sa Motoposh Pulilan para at least ma-experience nyo yung experience ko. No? Kung ano nga ba, kung sulit pa sa inyo itong motorcycle. Sa halagang 75,000, meron ka na ganitong motorcycle na naka-NMAX na version 2. Okay, so saktong-sakto din. Evo Deluxe version 2 din ang isang to. So, malay natin yung version 3 nito is yung parang turbo na ng NMAX, di ba? Malay natin. So, yun na nga, no? Maganda rin yung side stand niya. Tapos, meron din pala tayo rito yung side stand kill switch. Okay? So, i-side stand natin, ay center stand natin kung magaan ba siya. Magaan. Magaan siyang i-center stand. Ayan. Okay. Ayos. I wanna change everything. I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till I'm free. I won't stop till I'm free. I won't stop, no. I won't let go. I won't drop, no. And I won't let go. I won't stop, no. I won't let go. I won't drop, no. And I won't let go. It's automatic, I'm always getting after it. If you ain't working, I don't understand what's happening. There's not enough time just to be imagining. You gotta take some action towards practicing. So, yun na nga, take 2 tayo, no? Take 2, okay? So, last time, nakita natin yung cyan color and kulay gray. Ngayon, nagustuhan ko talaga dito is yung mugs na kulay gold. And then, yung kulay gold na lining dito sa harap. Kulay gold na lining din dito or yung decals. And then, kulay gold din na emblem. Yan yung mga nagustuhan natin sa motorcycle na to. So ngayon, malalaman nyo na din kung 2 bulbs ba o 4 bulbs to. Sa screen nyo, makikita nyo kung ano talaga yung kanyang specs. Pero yun na nga, nasakyan na natin yung dalawang bagong ganitong kulay. So, side stand natin. Yun o, side stand. Maganda yung pagkaka-side stand niya. Gusto ko yung pagkakahiga eh. 5 to ang aking height, sakyan na natin. So, ano bang ating pakiramdam dito? Ayan. So, unang upo natin, or yung una agad natin na mararamdaman dito, is yung upuan. Goods para sa ating long ride, short ride, kasi malambot, hindi siya masakit sa puwet agad. At sa mga nagtatanong kung gaano kaganda ang shock niya, kayo na po ang humusga niyan, malambot siya. Sa likod din, ayun o, sa likod. Pwede nyo pang i-adjust yan, kasi nga adjustable naman yung ating likod. Turning radius niya malawak din. Saktuhan lang to para sa U-turn na hindi ka mabibitin. Ayan. So, sa mga rides naman natin, ayan, pwede tayo maglagay dito ng mga gamit pa. Tapos meron din tayo ritong additional na utility hook para sa safety yung ating mga gamit. Ayan. Yung ating paa, meron pa tayong space dito para sa ating legroom. Ayan, tapos yung position natin sa ating rides is naka-upright position naman din tayo. Ayan, so sa ating OBR, maluwag yan.
Siguro kahit anong size ng OBR natin, pwede rito. So, yun lang naman, no? Sana nakatulong tong video na to sa mga nagtatanong, ano nga ba talaga ang specs nito? Ito ay naka 2 bulbs lang. So, siguro, mali ko na lang din na nalagay ko dyan 4 bulbs or last time 4 bulbs. Kasi nagaya ko yung specs ni Adventure X. So, yun, pasensya na sa mga nagtatanong dyan. Pero confirm din natin kasi alam ko talaga 2 bulbs lang din to. So, ayan, ang napansin ko lang din dito, medyo nahirapan ako pag si center stand. Ayan. Medyo matigas siya. Hindi siya yung katulad ng Adventure X na sobrang gaan niya i center stand. Ayos.